Sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Gagaling ba ako? Hindi, I don't know. I don't care if I get well or not. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasusumali. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? Isip ko talaga mamatay na ako. At sa tingin ko, mamatay na talaga ako. Kung mahal ko kayo. Niwala kayo. Marami ngayon ang nag-aalala sa kalagayan ni Doc Willie Ong matapos niyang ibahagi na dumaraan siya ngayon sa matinding pagsubok matapos madiagnose na isang uri ng mapanganib na cancer sa kanyang tiyan. Ang doktor ng bayan na laging nagbibigay ng health tips sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel at Facebook account na si Doc Willie Ong ay lumalaban sa karamdaman niyang sarcoma cancer. I have large abdominal cancer. It is serious but I will fight this battle. Para sa lahat ng cancer patients sa Pilipinas, gagaling tayo ng sabay. Ito ang teaser ng vlog ni Doc Willie. Sa kanyang YouTube channel ngayong araw ng Sabado, September 14 na may titulong, May Battle Against Cancer, ay idinetalye niyang 4 na araw na siyang naka-confine sa hospital abroad at nag-chemotherapy. Pabiro pa sinabi ni Doc Willie na pinilit niyang makapag-video habang may buhok pa siya, gayong alam niyang sa mga susunod na araw ay makakalbo na raw siya. Nauna rito ay na-admit na siya sa ibang ospital sa Maynila na inabot ng 5 araw bago nalipat sa kasalukuyang ospital sa ibang bansa at kung nasaan siya ngayon at dahil okay ang pakiramdam niya kaya naisip niyang mag-update sa sitwasyon niya ngayon. Recorded na ang video na kinunan noong Agosto 29, Huwebes ng asawang si Doc Lisa Ong. Base sa detalyeng kwento ni Doc Willie sa panahon ng eleksyon 2022 ay okay naman siya pero may mga nararamdaman daw siyang parang may madilim at mabigat sa katawan niya at kahit ganito ay tuloy-tuloy pa rin ang medical mission at charity works niya sa iba't ibang lugar. Napansin ko April 2023 medyo hirap na akong mag-medical mission, pag mainit ayaw ko na, hindi ko na kaya pag mainit, may hingal, pagod at paglunok ko parang ayaw na o hirap na. Kaya kung napapansin nyo yung vlogs ko na pag ang edad ay 60 at ang sintomas ng nagkakaedad ay nanghihina, nahihilo, nagmamanas, pumapayat, lumiliit ang mga muscles, at ini-expect ko sign lang ng aging. At pagdating ng October 2023 wala pang 1 year ago, at nag-60th birthday na ako, senior na ako at doon na ako nakaramdam ng back pain. Matagal na akong may back pain pero this time ibang sakit, balik tanaw ni Doc Willie. Sa video ay ipinakita ni Doc Willie ang mga sugat na patuyo na at bakas daw ito ng mga biopsy niya. Biopsy sa baba at biopsy sa taas, ito ang pinakamasakit na biopsy, itong T10 o thoracic vertebrae. At yung part na yan ang pinakamasakit at hindi na ako makahiga sa gabi. Kapag hihiga ako sa gabi, sasakit ang parteng iyon kaya bumili ako ng lazy boy at nakakatulog ako. Pag naka-flat ako mahiga sa sakit ng 1 to 2 hours parang nagspasam pero pag tinulugan mo, okay lang, paglalarawan ng kilalang doktor. At dahil dire-diretso ang sakit, ay nagpa-ultrasound siya at blood test, ay okay naman daw lahat sa madaling salita walang nakita. Pero nagtaka ako bakit ang back pain ko dati sa baba lang, bakit tumaas? Sabi ko baka nagbago ang kurba ng likod ko, tapos lumubog, tinuro bandang ibaba tapos sa taas lumubo. Sabi pa ni Doc Willie na humingi ng pasensya dahil hinihingal siyang magsalita dahil nakakemo raw siya habang kinukunan siya. Nakakemo ako, pero ayaw kong lokohin ang followers ko. Mahal ko ang followers ko, mahal ko kayo, maniwala kayo, malumanay na sabi ni Doc Willie. Nitong Agosto 18 o 19 raw ay nakaramdam na siya ng matinding sakit na hindi na niya kinaya, kaya nagpa-admit siya sa isang ospital sa Maynila noong Agosto 20. At dito na nabanggit ni Doc Willie na isa sa symptoms na napansin niya ay lumalaki ang tiyan niya, at dahil nanghihina ay humiga siya sandali at pagkatapos ay nagpatulong na bumangon ulit. Nagawa pang magbiro ni Doc Willie na pinilit mumiti, sabi sa akin ng mga doktor bakit ka masungit? Hindi ako masungit, masakit eh. Huwag niyo isiping masama ang tao. Tuloy pa, so sumakit sobra-sobra worst pain of my life, 10 out of 10, iyak ka, buong gabi walang tulog. Mula sa pag-upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw walang tulog dasal ng dasal humihiyaw buong gabi saksak-saksak hinto, saksak-saksak hinto. Hindi mo alam anong posisyon gagawin for 3 days. Akala ko body spasm kasi walang makita sa labas, so dinala na ako sa ospital may mga test at doon na nakita ang mga kalaban at ang kalaban ay wala pang pangalan nung una. Ang bukol na ito ay malaking-malaki raw. Isa sa pinakamalaking bukol na nakita nila ng mga doktor, mga 16 centimeters, so saan ito nagtago, bakit hindi ko nakapa?
Nagtago ang bukol sa harap ng gulugod na kadikit sa puso, so lumali ng lumaki hanggang 16 centimeters, at hindi mo makakapa sa likod at hindi mo rin makakapa sa harap at dito lang sa tiyan. Malaki na, so paglaki inipit niya ang esophagus kaya hindi na ako makalunok, inipit na ang artery kaya hindi ako makahinga, inipit na nito ang inferior vena cava magang-maga na ang paa ko. Natanggalan na ako ng 4 na litro ng tubig pero maga pa rin kaya ang mga dugo ko sa paa hindi na makaakyat sa puso kaya barado na ito, barado na lahat at dahil dyan ang akyat ng dugo ko ay sa azygos veins. Nanilaw din daw ang mga mata ni Doc Willie at medyo gumaan ang pakiramdam niya sa araw na binidyo niya ang sarili para i-esplika kung ano ang nangyari sa kanya para magkasakit ng cancer. At dito nabanggit ni Doc Willie na hindi na kayang gamutin dito sa Pilipinas, saka ko nakwento ang mangyayari. Pero hindi na kaya dito yung biopsy ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more kasi maraming holidays. At feeling ko nun mabubuhay lang ako 24 hours at sa tingin ko mamatay na ako kaya swerte lang na nakapunta ako rito, nagmakaawa sa kaibigan ng isang kaibigan. Pagpunta ko rito grabe ang isang araw, umaga PET scan, biopsy sa tanghali, at kinabukasan may result 3 CT scan, 3 angios. Hindi ako VIP dito. Sabi pa nung doktor hindi siya tumatanggap ng ganitong cases eh. May nagsabi lang sa doktor na kapag binuhay mo ang taong ito, hindi lang siya ang bubuhayin mo, marami siyang mabubuhay. Kaya ang bilis talagang focus sa bukol, kwento ni Doc Willie, at nalaman na yung kalaban, ang pangalan sarcoma, very rare, very aggressive and very big, at kaya rare dahil galing sa nerves at nagtago. Ako okay kung mabubuhay ako, o hindi, okay na ako. Sabi ko nga sa inyo mga followers, hindi ako nagsisinungaling at hindi ko ito itatago. Ang sakit na ito ni Doc Willie ay nakuha raw niya sa stress. Kaya kayo wag kayong magbabasa ng comment sa Facebook na stress ako sa mga bashers, dahil hindi naman tunay ang mga sinasabi. Sobra kong mahal ang mga Pilipino, sobra kong mahal ang mahihirap tapos sasabihin nila ginagamit ko. Sambit ni Doc Willie. Samantala, mabilis daw ang gamutan dahil 3 days chemo tapos maghihintay ng 3 linggo at 3 days chemo ulit. Sabi nila makakalbo ako, kaya let's pray na gagaling ako. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma o cancer ay mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot, medyo miracle dapat para gumaling. Sabi ng doktor ko wag na ako mag-diet, kainin ko lahat ang gusto ko tulad ng steak kasi kailangan ko ng protein, eggs. Sorry ang mga payo ko dati mag-diet pero dapat kainin lahat ng gusto, pero ako hindi ako pwedeng kumain ng marami mabubondat ako. So that's it, first and second chemo, tatanggalin nila tubig ko. Side effect ng chemo ay hingal, even without chemo hinihingal, vomiting. Lahat ng na-experience ko ito ang nakita kong na-experience ng mga kababayan ko mayaman o mahirap, pahayag ni Doc Willie. As of now ay walang binanggit si Doc Willie kung hanggang kailan siya mananatili sa ibang bansa pero humihingi siya ng panalangin na sana maging okay ang lahat.